Hindi ko po alam kung ano po ang kalagayan ng puso po ninyo at ang kalagayan ng inyong pong spiritual sa harapan po ng Panginoon. Um, Napakaganda pag-usapan po na ito dahil kailangan po nating lahat ang mapaalalahanan sa nais po ng Diyos na magkaroon ng transformation ng ating buhay at mapagtagumpayan ang mga kasalanan na ating pong lalabanan. So, sa pagpapatuloy po ng book sa page 129, ay nagbigay po si John Flavel ng 6 arguments na ginagamit po ni Satan para mahulog tayo sa pagkakasala. Pero hindi po siya natapos sa pagbibigay ng 6 na arguments na ginagamit sa atin ni Satan, kundi nagbigay din po siya sa atin ng mga biblical references sa bawat pagtukso sa atin po ng kaaway. So again, yung pag-uusapan po natin sa bahagi po na ito ay yung 6 arguments na ginagamit ni Satan at yung 6 na pamamaraan kung paano naman po tayo tutugon mula sa temptation ni Satan. Number 1 ay yung the pleasure of sins. Of the pleasure of sin. Ito po yung unang argument na ginagamit ni Satan sa atin para mahulog tayo sa pagkakasala. Sabi po dyan, sabi ni Satan sa atin, look at my smiling face and listen to my charming voice. Here is pleasure to be enjoyed. Who can stay away from such delight? Sino ang makakatanggi sa pleasure na dinadala ko sa iyo? So napakasarap nito, napakaganda nito. Napakahirap din tanggihan ito. So ito po yung pamamaraan ni Satan para tayo po ay mahulog sa pagkakasala. Pero ano daw po yung tamang response bilang mananampalataya ng Panginoon Jesus? The pleasures of sin are real, but so are the pangs of conscience and the flames of hell. The pleasures of sin are real, but pleasing God is much sweeter. Ang ganda po ng huling sentence. The pleasures of sin are real. Totoo yan. Nakikita din natin yung kasarapan, yung dinudulot o binibigay ng kasalanan. Pero yung pleasing our God is much sweeter. Naalala ko po yung mga nakaraang Bible reading po natin. Nasaan na po tayo ngayon? Ayan, alam ko naman po na nakakasunod kayo, nagtitiwala naman po. At isa sa mga nag-mark po sa akin na sa Bible reading po natin, syempre yung po ni King David. Si King David ay nagkasala sa Panginoon. Maganda yung kanyang pagsisimula, pero yung kalagitnaan ng kanyang pong buhay, may trahedya pong nangyari, siya po ay nagkasala sa Panginoon. Kinuha niya po si Bathsheba. Si Bathsheba po ay may asawa at ipinapatay po ni David yung asawa po. Bathsheba. Pero hindi po natapos yung kwento po ni David po doon dahil sa awit 51, verses 8 to 11, hayaan niyo pong basahin ko po ang salita ng Panginoon. Awit 51, verses 8 to 11. Sabi po ni David, after po siyang i-review ni Prophet Nathan, sabi po niya sa awit na kanya pong nilikha, sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong nanghihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko ay iyong limutin, lahat pong nagawang masama ay pawid. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na spirito ay pagharin. Sa mga talata po na ito ay inihahayag po sa atin ni David na nung moment na siya po ay nahulog sa pagkakasala, hindi po siya masaya. Malaki po ang naging epekto sa kanya, especially sa spiritual life. Yung verse 8, sabi niya, sa galak at tuwa ako ay puspusin. So kapag pag-aaralan po nating mabuti, inihahayag sa atin ni David na wala yung saya, hindi niya nararamdaman yung galak nung mga panahong siya po ay nahulog sa pagkakasala. Butong nanghihinay, muling palakasin. So malaki yung epekto sa physical, malaking epekto sa spiritual, sa emotional, sa mental ng pagkakasala po ni David. So nung nilikha po niya yung awit 51, ay para po ba niyang sinasabi sa atin, pleasing God is much sweeter. Ano na po tayo para matuto na tayo sa halimbawa. Nagkasala na siya, naranasan niya na yung kaparusahan. Na-satisfied niya yung last niya, pero yung pleasing God, din siya nag-fail. Kaya sabi po ni David, pleasing God is much sweeter.
So yan po yung counter po natin sa temptation ng ka. Ano po, every time na tayo po ay itetempt na, sige na, i-grab mo na yan kasi hindi mo na, mahirap tanggihan yan yung pleasures. So, pleasing God is much. Pangalawa, the secrecy of sin. Ang temptation po ay sinasabi po sa atin na the sin will never disgrace you in public because no one will ever find out. Wala namang ibang makakaalam niyan kundi ikaw lang. So, okay lang gawin niya. Pwede na yan. Sige, manood ka na. Sige, i-click mo na yan. Sige, i-heart mo na yan. Sige, i-save mo na yan. Wala namang makakakita. Hindi naman tinitingnan ni pastor yung cellphone mo. Hindi naman nagkakabukasan ng messenger. Hindi naman natin alam kung anong nilalaman ng mga cellphone. So, okay lang yan. Pero strategy po ni Satan para mahulog tayo. So, ang sagot po ng mga mananampalataya sa ganitong argument ni Satan ay, can you find somewhere without the presence of God for me to sin? Meron bang place na hindi sakop ng presensya ng Diyos? Ba, napag-aralan po natin yan sa BTCL, nabanggit po natin sa Awit 139, binasa din po natin yon. Muli ko pong ipapaalala sa inyo. Awit 139 verses 7 to 12. Sabi po ni David, kung saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa ibang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y hindi ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padilimig parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. So, napakalinaw ano po, pagkakasabi ho ni David sa atin. Tinuturo ho po sa atin dito yung doktrina ng omnipresence ng Diyos. Sa lahat ho ng dako ay naroon ng Diyos. Sabi ni David, maging ang kadiliman ay liwanag sa Diyos. Parehas lang yan sa Diyos. Ano? Kaya ito po yung counter po natin sa sinasabi ni Satan sa atin na gawin mo yan, wala naman nakakakita sa iyo. Sasabihin ng atin po puso at isipan sa paglaban natin sa kaaway, walang anumang lugar na hindi po nasasakop ng Diyos. Ito yung nakikita ng ating po Panginoon. Number three, the profit of sin. Another strategy or argument po ni Satan para mahuli. Sabi po dyan, if you just stretch your conscience a little, you'll gain so much. This is your opportunity. Masyado kang mabait. Masyado ka namang mabait. Kung i-stretch mo lang yung konsensya mo, kung hindi mo sana ituturing na masama itong bagay na ginagawa mo, di sana. Katulad ka din ng iba. This is your opportunity to be like the others, to be like your friends. Diba? So, huwag kang masyadong mabait. Yung iba, natural lang nilang ginagawa yan, pero ikaw, napakabigat agad ng pakiramdam mo kapag ginawa mo ito. Huwag ganon. Yan yung sinabi ni Satan. Pero anong sagot po natin? What do I benefit if I gain the whole world but lose my own soul? I won't risk my soul for all the good in this world. Ano ang pakinabang o benepisyo sa akin kung makamtan ko man lahat ng mapapala sa mundo na ito, ngunit kung ang akin namang kaluluwa ay mapapa. Hindi ko naman yata tama. Hindi naman yata tama na i-risk ko ang aking lifetime benefits or yung eternal benefits na makakamtan ko mula sa ating Panginoon. At pinatunayan din po yan ng Jesus sa Mateo chapter 16 verse 26. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? And of course, the answer is wala. Wala tayong maibabayad para maibalik o mailigtas yung ating buhay. Kaya hindi ho, kaya dapat ho nating paglabanan itong argument na ginagamit Satan sa ano naman kung maging katulad ka
ng mga kaibigan mo sa school, mga ka-workmates mo na hindi kumikilala sa Diyos. Kung ang iyong namang sariling kaluluwa ay mapapaham. Pang-apat, the smallness of sin. Sabi ng temptation ni Satan, it's only a little thing, small matter, a threefold. Who else would worry about such a trivial thing? Sino ba ang mag-aalala? Sino ba ang humusga sa'yo? Para sa bagay na yan, maliit na bagay yung gagawin mong kasalanan. Huwag mo nang palakihin. Okay? Ang sagot po natin bilang mga mananampalataya is the majesty of heaven a small matter too. If I commit this sin, I will offend and wrong a great God. And wrong a great God. The less the sin, the less the reason to commit it. Why should I be unfaithful toward God for such a thing? Bakit ako magiging unfaithful sa Diyos para sa mga bagay na iniaalok mo, Satan, na mas lesser, na mas less, kaysa sa mga bagay na iniaalok mo ibinibigay ng aking Diyos na nasa langit. It's a big thing na magkasala sa Panginoon. And by the way, ito po ay very successful strategy ni Satan. Yung sabihin sa atin na maliit lang na kasalanan. Maliit lang. Pero hindi po natin alam na yung maliit po na yun ay unti-unti na rin pong lalaki. Dahil yun po ay stepping stone. Yung maliit na kasalanan ay stepping stone para tayo po ay mahulog ng big time sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya kung hindi po tayo dapat maniwala sa sinasabi ni Satan, maliit lang na kasalanan. Though meron pong maliit at malaking kaparusahan, pero ang maliit na kasalanan ay nananatiling kasalanan sa ating Panginoon. So panglima, the grace of God. So ito po yung temptation po dito sa part na ito. God will pass over this as a weakness. He won't make a big deal of it. So hindi gagawin ni God na big deal yung ginawa mong kasalanan. Total, anak ka naman na ng Diyos, ikaw ay sigurado na makakapunta ng langit, okay lang yan. Okay lang yan na gawin mo kasi binayaran na naman ni Jesus lahat ng iyong mga kasalanan. Sure ball ka na nasa langit. Okay lang na gawin mo yan. Pero ang sabi po natin bilang mga mananampalataya, how can I abuse such a good God? Paano ko i-abuse yung kabutihan ng Diyos sa akin? Shall I take God's glorious mercy and make it a reason to sin? Shall I wrong Him because He's good? Ako ba ay magkakasala dahil alam kong mabuti yung aking Diyos? So yan po yung atin pong argument. At yan din po ay napag-aralan natin dun sa serye natin sa aklat po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. May specific po siyang binanggit dyan sa Roma chapter 6 verses 1 hanggang 2. Sabi po ni Pablo sa Roma 6 verses 1 hanggang 2, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. May it never be. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? So pinaliwanag po sa atin dito ng salita ng Panginoon at naalala ko parang si Pastor JR ang nag-explain ito sa atin. Hindi lisensya ang kabutihan ng Diyos para po tayo ay magpatuloy sa pagkakasala. So, hindi ho natin kailangan maniwala sa sinasabi ni Satan na hindi naman magiging big deal sa Diyos yung ginagawa nating mga kasalanan. It's a big deal. Kasi magiging makakaapekto yung kasalanan na ginagawa natin sa ating relasyon sa Diyos at relasyon natin sa ating mga kapwa mananampalataya. At yung pang-anim, the example of others, sabi po ni Satan, better people than you have sinned in this way. And plenty of people have been restored after committing this sin. So okay lang na gawin yan kasi yun nga mas mga Bible character sa Bible na higit pa sa'yo ay ginawa din yung kasalanan na yun. Tapos after na gawin yun, na-restore din yung pagkakasalan. So okay lang yun. May restoration naman after mong gawin yung kasalanan na yun. So, maraming Kristiyano po ang nahuhulog po sa patibong po na ito. So, may forgiveness naman. Yes. Yes, it is. Meron pong forgiveness and restoration. Uh, hindi po ito lisensya para tularan natin yung pagkakamali ng mga
unang mga mananampalataya sa atin. Sabi po dito, ito dapat yung response natin. God didn't record the examples of good people sinning for me to copy. Hindi isinulat sa Biblia ang pagkakamali ng mga unang mga mananampalataya sa lumang tipan para ito ay gayahin ko. Halimbawa na lamang po doon yung pagsisinungaling ni Abraham, ni Isaac, yung pagkakasala po nila Moses, ng lahat ng Bible characters. Hindi po isinulat para gayahin natin. At am I willing to feel what they felt for sin? I dare not follow their example in case God plunges me into the deeps of horror into which He cast them. Lahat po ng mga Bible characters po na nagkasala sa Panginoon ay pinagbayad din po ng Panginoon. Sila po ay pinarusahan din. So, wag po tayong maniniwala sa temptation na ibinibigay sa atin ni Satan na dito po sa pang-anim. Na dahil na-commit ito ng mga early believers ay okay lang sa part 2 natin. So yun po yung anim at nawa ay tumimo po sa ating isipan. Recap ko lang po yung anim, ano po, yung the pleasure of sin, the secrecy of sin, the profit of sin, the smallness of sin, the grace of God, and the example of others. Yan po yung strategies or arguments ni Satan para mahulog po tayo sa pagkakasala. Pero meron naman po tayong pamamaraan na ibinigay ng Diyos, na inihayag ng Diyos para mapagtagumpayan ang lahat po ng temptations po na ibigay po sa atin. Dito po sa anim na naibahagi ko po sa inyo, saan po kayo madalas nahuhulog sa strategy ni Satan? Saan po kayo dito sa anim na ito? Madalas kayo nahuhulog mula sa patibong ni Satan. Dito ba sa pleasure of sin? Dito ba sa secrecy of sin? Wala namang makakaalam niyan. Dito po ba sa the profit of sin? Magiging katulad ka ng iba kapag ginawa mo yan. Magiging acceptable ka sa iba or belong ka sa iba kapag ginawa mo yan. The smallness of sin, dito po ba tayo nahuhulog? Maliit na bagay lang yan, huwag mo nang palakihin, sabi ni Satan. Hulog po ba tayo doon? The grace of God, yung ina-abuse natin, mabait naman yung Diyos, okay lang yan, gawin natin. Mag-sorry ka na lang kapag Sabado ng gabi. Yung the example of others, di po ba tayo nahuhulog? So, kailangan po masiyas din natin yung ating sarili. Kasi yung ating kaaway ay prepared palagi yan. May strategy yan para patumbahin po tayo. Kaya nga dapat talaga tayong naghahanda para lumaban po sa pagkilos ng kaaway sa atin. Now, dito po ako magwawakas sa part po na ibinigay na nakalaan sa akin. So what stops you from changing? Sino or ano ang iyong sinisisi kapag ikaw ay nagkakasala? Do you ever hear yourself thinking or saying one of the following? Nakikita mo ba ang iyong sarili o naiisip? O nasasabi mo ba sa iyong sarili ang mga sumusunod? Kasi sila they provoke me. Kaya ako nagkasala. If they only help me or love me more. Kung minahal lang sana pa ako nila, di sana naging matapat ako sa Diyos. I take after my family. It's the way I am. Ito na talaga ako. People don't understand what it's like for me. It's my background. It's so unfair. Anyone would react the way I do. Alin po dito sa mga nakasulat ang nakikita nyo sa sarili nyong sinasabi nyo kapag kayo ay nagkakasala? Sino yung biniblame mo? O ano yung sinasabi mo kapag ikaw ay nagkakasala? Nagiging responsible po ba tayo? Or accountable sa mga nagagawa nating kasalanan? Or nagbiblame pa tayo ng iba? So, how do you minimize your sin? Think about your change project. Do you ever hear yourself thinking or saying one of the following? It's not that bad. It's only a small thing. What about what others do? Overall, I'm not too bad. Ganan niyo ako dati nung ako ay lalo na nung wala pa po akong malalim na pagkakakilala sa Diyos. I'm, I'm not too bad. So, look at the good things I've done. Everyone else does it. Lahat naman ginagawa yan. So, okay lang. So, it seemed the best thing to do. So, alin po dito yung pamamaraan mo, personal, hindi yung iba, kung natin isipin iba, personal na nakikita mo yung sarili mo, na minimize mo yung kasalanan.
I hope meron na po kayong mga kasagutan. And lastly, how do you minimize and excuse your behavior or emotions? How do you avoid taking responsibility? When you talk about your change project, do you ever say, but what comes after the word but? Do you ever say, if only? What comes after the words, if only? So, how do you avoid taking responsibility? Okay? Sinasabi ba natin yung but or yung if only? Ano? So, I hope and I pray na ang ating pong mga pinag-uusapan ay talagang lumapat po sa ating pong buhay. Kung gusto po natin ng tunay na pagbabago, ay kailangan po nating paglabanan at pagtagumpayan ang mga kasalanan na na-encounter po natin sa ating pong buhay. So dito po nagwawakas ang page 131. So binabalik ko na po kay Ate Tiny. Hartford. Maraming salamat. Thank you po, Pops Allen and Ate Cynthia po. Recap lang po tayo sa topic po natin ngayon. Ang topic po natin ay what stops you from changing? Nagbigay po kanina ng reason that stops us from changing. Ito po ay proud self-reliance, proud self-justification, excusing sin, minimizing sin, and hiding sin. Sabi po kanina ni Tita Cynthia, hating the consequence of sin, but not the sin itself. Hinahadlangan tayo ng ating pagmamahal sa sarili, pride at pagmamahal sa kasalanan kaya hindi tayo nagbabago. We often want to change the consequences of sin, but not the sin itself. Motives in seeking change, ito po yung guilt, fear, tsaka damaged relationship. Pero ang totoo ay we still desire the sin. Kapag nagkakasala tayo, hindi natin naiisip ang Diyos at ang kanyang in-offer. Ang nakikita lamang po natin ay ang in-offer ng kasalanan sa atin. We seek help sa ibang tao pero tayo mismo sa sarili natin ay ayaw magbago. Ito ay maaaring dahil sa pagmamahal natin sa kasalanan. Sabi nga po kanina doon sa slide ni Tita Cynthia, we need to be violent with sin. If we hold back, it's almost certainly because we don't want to be violent with something we love. Nagbigay din po si Tita Cynthia ng key to change or yung key to change daw po ay ang cross-centered life o ang buhay na nakatuon sa krus. Buhay na nakatuon kay Kristo. We have to remind ourselves what Jesus did for us sa krus ng Kalbaryo. The key to change is continually returning to the cross. Balikan po natin ang ginawa ng Diyos para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Balikan po natin kung paano namatay yung Diyos para sa atin, para sa ating mga kasalanan, kung paano tayo, dahil daw po sa krus ng Kalbaryo, we are sanctified, we are redeemed, and we are saved. Kay Pops Allen naman po, meron pong binigay na six arguments na ginagamit ni Satan para mahulog po tayo sa kasalanan. Ito po yung una po, the pleasure of sin. Ikalawa, the secrecy of sin. Ang pangatlo po ay profit of sin. Ang pang-apat po ay the smallest of sin. Ang panglima po, the grace of God. And ang ika-anim po, the example of others. Yun lamang po. Announcement lang po, ang ating pong susunod na facilitator po ay si Ate Charlene po at si Tita Che po. Tita Cherry Pascual po. And ang ating pong preacher sa darating po na Sunday ay si Pastor Jerry Ordonez po. Bago po tayo magtapos, maaari ko po bang hilingan si Tita Jing po para po ipanalangin tayo sa gabi na ito. Ayan po. Sige po, baka po mahina po yung signal ni Tita Jing. Tayo po ay manalangin po. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw po na ito. Salamat po sa mga salita na aming napakinggan. Salamat po sa inyo pong kabutihan sa aming pong buhay, Panginoon. Salamat po sa
pagkakataon na kami po ay makapagsama-sama at makarinig po ng inyo pong mga salita. Gayon din po, salamat sa mga buhay ng taong ginamit po ninyo para ibahagi sa amin ang mga salitang ito. Salamat sa paggabay at pagkabibigay po sa amin ng pagkakataon, Panginoon, na mapagbulay-bulayan ng inyong mga salita. Yun din po, tulungan po ninyo kami sa pagbabago sa nang naayon po sa inyo pong plano sa amin. Gayon din po ay kayo po ang magbigay sa amin ng guidance po sa araw-araw, Panginoon. Tulungan niyo po kami na labanan yung kasalanan, yung mga temptation po na dumarating sa amin pong buhay. Kayo po ang patuloy na kumilos at gumabay po sa amin pong buhay. Ito po ang aming dalangin na may papuri, pasalamat at buong pagtitiwala sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you po sa bawat isa. Thank you po. Thank you po. Thank you po.